posibleng i-deploy ng Philippine Navy ang warships ng Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission. So ito ito ang bibigyan natin ng reaction video komentaryo, suggestion, criticism, kung ano-ano mga saloobin nyo, ay pwede rin naman kayo magkomentaryo dyan sa baba. Okay? Kasi ito yung mga balitang may init na balita tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea, di ba? Na napakainit sa mga Chekwa. Gustong-gusto nila talagang angkinin ang mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. So itong balita na to galing kay GMA Integrated News So bibigyan lang natin reaction video to, no? O komentaryo, kasi nakakabwisit lang talaga itong mga Chino, no? Lagi na lang na binubuli ating mga tropa dyan sa tuwing magre-resupply mission. Pa? So please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? So umpisa na natin. Kasunod ng namataang pagbuntot ng Chinese warship sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, posibleng magpadala na rin yan ang Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission. Yon. Ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea. Yon. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council para hindi umano lumala ang tensyon. Buisit. Parang may kumukontra pa. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang kuha sa People's Liberation Army Navy warship ng China kahapon, ang sinasabing kauna-unahang pagkakataon na may Chinese warship na sumali sa pagbuntot sa mga barko ng PCG at BFAR. Ang warship na may bow number 500 lumapit ng hanggang 300 yards mula sa BRP Pagbuaya. Kasunod ng insidenteng ito, sabi ng National Task Force on the West Philippine Sea, posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga ginagawang resupply mission ng BFAR at PCG sa mga mangingisdang Pinoy. Ayan ang tama. Talagang dapat i-deploy ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ano ba ginagawa ng barko na dyan? Ano yan? Nakalaging naka-display na lang, naka-angklaw, naka-parking lang dyan sa sa Pantalan o dyan sa Manila Bay. Dapat talaga, para sa akin, sa opinion lang natin, sa opinion ko lang, dapat yan, nagtatrabaho yung mga barko ng Philippine Navy. Hindi yung ganyan, lagi nakaparking na lang. Ayun lang sa aking pananaw, Kasi walang silbi kung bumibili nga tayo ng mga barko ng China, barko na dagdag asset, dapat dagdagan na rin ng asset doon sa West Philippines, ipadala nila sa West Philippine Sea. Nang sa ganun, makatulong sa magbantay sa mga nagre-resupply mission. Ayun ang ayun ang aking pananaw, aking opinion. So please guys, pwede rin naman kayo mag-komentaryo dyan, no? Ba't ayaw daw ng Pilipinas ng gulo? Ang China ang naunang nagpadala ng kanilang militar at hindi ang Pilipinas. Kaya panawagan nila sa China, itigil na ang ginagawang panghaharang at panggigipit sa mga barko ng Pilipinas. Nako, sabi ng ng Pilipinas itigil na ang pangharas at pangbabangga sa mga barko ng Pilipinas. Nako, malabong itigil ng mga Chino yan. China has taken this route of escalating. That's what I want to emphasize. Dehado sila dahil yung nagbablock sa kanila ay planned Navy ship ng PRC. So in reaction to that, the Philippine government reserves the right to also deploy the Philippine Navy. Kasi hindi naman tayo ang nauna dito Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council na nauna nang nagsabi na ayaw nilang humantong sa sitwasyong militar ng China laban sa militar ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling iginiit ng National Maritime Council kanina, hindi ipadadala ang mga barko ng Philippine Navy para di lumala ang tensyon. Naiintindihan namin yung feeling ng ating mga kababayan. Bakit hindi natin ilagay ang Navy? Very clear ang ating presidente na lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic action sa mechanisms. Kasi pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate
when we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, Nako. misinformation. Ayan na naman eh. Pero ayon kay Malaya, Ayan na naman eh. Lagi na lang ganon. Kung lagi na lang ganyan ang katwiran ng National Maritime Council, ano mangyayari ngayon sa mga tropa, sa mga resupply mission sa mga barko ng Pilipinas? Tuwing magre-resupply mission ng magro-routine patrol, lagi na lang binabangga. Kumbaga nasa kalahating hukay o kalahating libingan ng katawan ng bawat sumasakay o nagre-resupply mission ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Lagi na lang babanggayin ng babanggayin kasi nga hindi natatakot ang China. Diyan kasi tapos ang pinadadala pa mga maliliit na barko sa pagro-routine patrol. Ang liit na barko, bibiro mo niyan. Ang liit ng barko ng Pilipinas, laban mo naman sa China. Dapat kung para sa akin tapatan din ng Pilipinas yung kung ano yung nasa China, alam ba, nagpadala ng warship, magpadala rin ng warship. Sa ganun, medyo nagdadalawang isip ang mga China o itong mga Chino na mangharas kasi nga nandyan yung mga Philippine Navy. Hindi naman, sa palagay ko, hindi naman siguro magkakaroon ng gera yan, no? Hindi naman siguro magkakaputukan yan kasi kung sinong unang pumutok, ayun ang doon sila ang mayayari ng international community, no. Kaya hindi kaya sa palagay ko hindi mangungunang magpaputok ang Pilipinas, no, o kaya hindi magpapaputok ang China, no, sa ganun lang. Sigurado yan gera talaga ang kahantungan yan. Kaya nga, kung para sa aking opinion dapat samahan din ng Philippine Navy na sa ganun din na naharas yung maliliit ang barko natin na nagre-resupply mission. Ayaw natin ng gera. Sino ba naman ang may gusto? Oo nga naman. Tayo naman nandun lang para magsuporta sa ating mga mangingisda. Ang ayaw naman nating isipin ng ating mangingisda, binabala nyo kami. Tama. And that is not the position of the Philippine government. Tama. muling magbigay ng komento ang Kawawa yung mangingisda. Sila ang binabala. Philippine Navy. Pero sa isang statement, sabi ng Philippine Navy, nagmamasid raw ang AFP sa lahat na nangyayari at tiniyak na naroon din sila sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Yun. So, sa aking opinion lang mga guys Pwede rin naman kayo magkomentaryo dyan mga guys, no? Kung para sa akin, itong National Maritime Council, lagi na lang kumukontra, no? Hindi natin malaman kung takot o kung ano man nangyayari. Basta, para sa atin, sa akin lang, dapat i-deploy na rin ang Philippine Navy warship. Hindi naman magkakagera yan, sa aking pananaw lang, Hindi magkakagera, takot lang ng China na unang magpaputok. Talaga takot yan mga China hanggang banta-banta lang na, hanggang pananakot lang naman yan. Hindi sila unang magpapaputok niyan. Sa palagay ko lang ay na-opinion ko. Okay, no guys, so peace out na lang. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo, no. So kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?